Magpuputol kayo ng kahoy, huhugisan yung parang Diyos. Tapos papalimutean nyo ng silver and gold. Ididikit nyo para hindi matumba. Ipapako nyo para hindi mabuwal. Yung mga Diyos-Diyosan nyo na yan, parang panakot ng ibon dun sa bukid. Sabi ng Diyos, basahin nyo Jeremiah 10, parang panakot lang yan ng ibon, hindi nga yan nagsasalita. Kailangan mo pang pasanin kasi hindi makalakad. Ano bang matuturo sa inyo ng Diyos-Diyosan yung kahoy? We make choices every day. Ang sabi nga ng science, we make at least 8,000 decisions every single day. Nag-decide kang pumunta rito sa church, nag-decide kang magbihes, nag-decision kang magsipilyo kanina, hello. Nag-decision kang isuot yung isusuot mo today, nag-decision kang isama yung kasama mo today. We make decisions all the time. At hindi lahat ng decision natin tama. Hindi ko sinasabing lahat ng decision ko ay naging tama. Pero ang alam ko lang, every single day of my life, kailangan kong ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng decision ko. Kasi yung karunungan ko limited, pero yung Diyos na pinaglilingkuran ko, boundless. Kaya ang sabi ng Bible, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sinabi ng Bible, kung kailangan mo ng wisdom, humingi ka sa Panginoon. If any one of you lack wisdom, you should ask the Lord. Sinabi rin ng Scripture, tumawag ka sa Kanya at Siya ay sasagot. Sinabi ba ng Bible yon? Yes, it's a guarantee na every time na tayo'y mananalangin, natatawag sa Panginoon, may garantiya ang Biblia sa atin, sasagot Siya. Hindi lang ginaranti ng Bible na gusto mo yung sagot Niya, pero ang guarantee ng Bible, sasagot ang ating Panginoon. Sinabi rin ng Scripture, magpakalakas kayo at magpakatatag kayo sapagkat nangako ang Diyos, kasama mo siya sa anumang hakbang ng iyong buhay. Yung desire natin for guidance is universal. Marunong ka man o hindi, matanda o bata, lalaki o babae, lahat po tayo nangangailangan ng direksyon sa ating buhay. Since we don't know what the future holds, we always look for the one who holds the future. And that is our Lord Jesus Christ. How I wish ang Diyos bigla na lang magbabagsak ng mapa, bigla na lang magbibigay ng senyales, bigla na lang maglalagay ang Diyos ng mga marker para ipakita sa atin, dito ka susunod na hakbang. Pero hindi ho ganun ang sitwasyon. Ang pagiging guide ni Lord, pagiging tourist guide ni Lord, quote and quote, sa buhay mo, hindi siya yung nagdesisyon ka ngayon habang buhay na yon. It is a moment-to-moment decision. One step at a time, one stop at a time. Ganon ang relationship na gusto ng Lord na mangyari sa iyong buhay. Hindi lang every year, expiration date. Hindi lang every 5 years. Kundi every moment, every decision, every breath, every second, every minute of your life. Sinasabi mo sa Panginoon, Lord, I need you. That as you move, you will be instructed by the Lord. This is the way, walk in it. Contrary to popular belief, hindi si Moses ang nagdidirect ng kanilang ruta. It is God Himself that guided them to the right track and to the right route. In fact, not the physical presence of God, pero gumamit ang Lord ng pillar of cloud na magiging gabay nila. Ano ang sabi ng Scripture sa Exodus 13 verse 21? And the Lord went before them. Here you go again. Pag guidance talaga, laging before you, before you, before you. The Lord went before them by day in a pillar of cloud. Highlight this part. Along the way. And by night, a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and by night. Sabihin mo, umaga't gabi, sabi ng Lord, walang shifting to, 24 hours. Kapag sinabi ko sa inyo, lumakad, lalakad kayo. Lord, madilim. May pillar of fire. Pastor, Lord, mainit. May pillar of cloud. Because where God guides, He provides. Kung saan ka man papuntahin ng Panginoon, siya maggagawa ng paraan para isustain ka doon. Sana ngayon din, no? Na every time may decision ako, Lord, magpakita ka sa ulap. Oy, okay, sure. Di ba, ang sarap sana na meron kang visual guide. Ang sarap sana na meron kang visual reminder. Kasi itong pillar of cloud ang nagsilbing visual reminder sa kanila. Hindi ko kayo iiwan. Hanggat nandito ang ulap, ibig sabihin nandito ang aking presensya. Hanggat nandito ang pillar of cloud, hindi ko kayo iniiwan. So when the cloud moves, you move. And when the cloud stays, you stay. Simple logic. Amen? So hindi lang ginagabayan ng cloud ang mga Israelites, left or right. Ginagabayan din sila ng Panginoon, panahon na ba o hindi pa panahon? Is it the right time to get married? Is it the right time to start that business? Is it the right time to be promoted? Is it the right time to go abroad? All of us are asking same questions. Lord, hindi lang kung mag-abroad ba o hindi, kundi kailan? Hindi lang question kung mag-aasawa ba, ang tanong kailan, Lord? Baka po nakalib yung papel ko na sa ilalim na pakilagay po sa unahan. Urgent na po, Pastor. Waiting on God is not a waste of time. Kapag inaantay mo yung instruction ng Lord, kung kailan dapat, kung mag-move forward na ba ako, it is your guide.
Kapag nakahinto ka't nag-aantay kay Lord, hindi idle yan. Preparation mo yan for the next season that you are in. Kasi bawat physical cloud na naranasan nila has gained spiritual wisdom for all of us. Na wala man tayo makitang physical cloud, alam natin yung presensya ng Diyos ay lagi po nating kasama. Paano naman tayo, pastor? Wala tayong pillar of cloud. And I don't want you to be unaware, my friends and family, that back then, they have a pillar of cloud. Right now, we have the Word of God. So, hindi mo na kailangan mag-antay sa ulap para makapagdesisyon. Kailangan mo lang basahin ang sinasabi ng ating Panginoon. God is willing to direct you. This book has a lot of principles that are still relevant in our age, in our generation right now. Alam ko, marami sa atin naghahanap na, Lord, bigyan mo nga ako ng spectacular miracle para maniwala ako sa iyo. That we tend to realize, we forget to realize that even you, right now, na humihinga pa, is a blessing. That's a miracle. Hanggang ngayon, hinahanap natin yung ganun. Lord, pwede ka ba magpingi po ba ng sign? Pero ang Diyos, dinidirect niya tayo sa iba't ibang klaseng pamamaraan. Ididirect niya tayo sa pamagitan ng prinsipyo ng Word of God. Minsan, ididirect ka ng Lord sa mga warning. Wawarningan ka ng Diyos, guidance yun. Minsan, gagamitin ng Diyos ang simbahan para i-guide ka. Gagamitin ng Lord ang mga church leaders, ang mga mature believers, mga circumstances. Yung nawalan ka ng trabaho, nalugi ang negosyo, na-betray ka, na-reject ka, na-deny ka, even yung kawalan ng mahal mo sa buhay, lahat yan ginagamit ng Lord para maging guidance mo. So instead of, Lord, magsalita ka, I need a voice. Sabi ng Lord, you need a voice? What you need is a verse. What you need is a verse from the scripture that will guide your right path. Huwag na tayong antay ng antay sa boses. Baka pag nagsalita si Lord, manginig rin naman eh. Kaya minsan, pagka ang Diyos hindi nagpakita, wala kang nakitang magnificent, spectacular sign, naghahanap ka ng zodiac sign. Numerology, horoscope, fortune telling, nanguhula sa kamay. Pastor, kasi kinakabahan ako, yung guhit magkahiwalay. Sabi po kasi nila, Pastor, pagka magkahiwalay daw po yung guhit, mukhang madali daw po ang buhay. Tsaka parang ang iksi po nito oh. Parang palagay ko, maiksi lang po ang buhay ko. Dahil hindi mo marinig ang Diyos, dahil hindi mo makitang bumababa yung angel o yung langit, nagre-refer tayo sa tarot cards, palm reading, horoscope, na ipinagbawal ng Diyos. Kasi lahat ng bagay na pinagkakatiwalaan mo aside from God, kinategorize ng Deuteronomy yan, divination lahat yan. Kasi naghahanap ka ng assurance sa future. Sino po kaya mapapangasawa ko? Biruin mo, magbabayad ka sa isang hula. Hula, hindi nga sure. Kaya pag hindi natupad, di mo siya mabalikan eh. Kasi wala namang kasiguraduhan eh. The views and opinions of the crystal ball does not reflect the views and opinions of the Lord. Divination lahat eh. Kasi gusto natin ma-foresee. Ang context ng Jeremiah 10 ganito. Ang sabi ng Lord sa mga nation of Israel, alam nyo, ito, dinagdagan ko na ng konting personality ko, pero yun yung sinasabi ng Jeremiah 10 ha. Alam nyo yung mga practices nyong mga tao, napaka-worthless. Biruin nyo. Sabi ng Lord magpuputol kayo ng kahoy, huhugisan yung parang Diyos. Tapos papalimutan nyo ng silver and gold. Ididikit nyo para hindi matumba. Ipapako nyo para hindi mabuwal. Yung mga Diyos-Diyosan nyo na yan, parang panakot ng ibon dun sa bukid. Sabi ng Diyos, basahin nyo Jeremiah 10. Parang panakot lang yan ng ibon, hindi nga yan nagsasalita. Kailangan mo pang pasanin kasi hindi makalakad. Sabi ng Bible, ano bang matuturo sa inyo ng Diyos-Diyosan yung kahoy? Kasi nga minsan dahil wala kang makitang sign, naggagawa ka ng visible. Kasi gusto mo ng visible sign eh. Kaya nag-apology eh. Yung nation of Israel, sabi nila, Lord, patawarin mo kami, yung mga leader namin parang hangal. Hindi sumasangguni sa'yo, tuloy, hindi kami nagtatagumpay. Kasi nga, nakaangkla na kami dito sa physical na nakikita namin. Dahil nga, hindi kami makapag-antay. Kaya gumawa tayo ng gumawa. Pero ang sabi ng writer ng Jeremiah, pero ikaw, Lord, alam naming totoong buhay ka. Kaya ang sabi ng verse 23, balik mo anak, kaya alam ko Lord, yung buhay namin, hindi amin yan.
Because we are not able to plan our own course. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapatid, kaya mo bang maniwala kahit walang milagro? Kaya mo bang ipagkatiwala ang future mo kahit walang sign? Because this is what the Lord is teaching to us for the past 2 Sundays. Huh? We need guidance for our next steps. But most of the time, yung guidance is not visible guide. Hindi siya GPS, hindi siya Google Maps, hindi siya Waze. Simpleng-simple. Read the Word. This is your guide. Siguro tinuturuan lang tayo ng Panginoon na huwag tayo masyadong addict sa miracle. Na nakalimutan natin miracle worker.